Zeph. Umalis na ang mga pirata subalit nagkaroon ng napakalaking alon kaya tumalsik si Sanji. Ngunit nakapagtatakang lumangoy si Zeph para iligtas si Sanji. Ngunit sa itaas ay tinakluban ng malaking alon ang mga barko kaya lumubog ito at naipit ang paa ni Zeph. Kaya naman pinili niyang putulin ang sariling paa gamit ang mga kadena ng angkla upang mailigtas niya ang bata. Nagising si Sanji na nasa ibabaw ng bato dahil iniligtas siya ni Zeph. Tapos binigyan pa siya ng maliit na supot ng pagkain para makasurvive. Nagalit si Sanji dahil ang dami ng pagkain ni Zeph pero wala siyang magawa sa pirata. Naghintay sila at umasang makakasurvive kaya hinati ni Sanji ang pagkain niya para sa 20 araw ng paghihintay sa mapapadaang barko. Subalit lumipas ang mga araw at inamag na rin ang natitira niyang tinapay. Kaya dito niya napagtanto na totoo ang sinasabi ng mga kasama na bawal magsayang ng pagkain. Subalit nahulog pa niya ang natitirang tinapay. Lumipas pa ang ilang araw kaya nanghihina na si Sanji. Subalit naisipan niyang magnakaw ng pagkain sa matanda. Pero pagbukas nito ay puro kayamanan pala ang laman. Kaya napagtanto niyang hindi pala kumain ng matanda para lang may makain siya, at nalaman niya ring naputol pala ang paa ng matanda para mailigtas siya kaya hindi napigil ang umiyak. Giit ni Zeph na pareho daw kasi sila ng pangarap ni Sanji na makita ang All Blue, at isang araw ay may dumating na isang barko kaya nakaligtas ang dalawa. Dahil dito ay handang ialay ni Sanji ang buhay para kay Zeph. Hindi na nakatiis si Luffy kaya pinahaba ang paa at malakas na tinadyakan ng sahig kaya nawasak niya ito. Nagalit si Don Krieg dahil sa kanila na daw ang barati, kaya inutos kay Jin na patayin na si Zeph pero ayaw gawin ni Jin. Maging si Sanji ay nagalit dahil nasira ang palikpik ng barati, kaya sumugod sa kanila si Pearl pero si Jin mismo ang tumapos sa kanya gamit ang sandata nito. Saka nakiusap si Jin kay Don Krieg na ipaubaya na sa kanya si Sanji, kaya umupo ang Don at sinabing siya naman daw ang bahala kay Luffy. Kaya naman naglaban sila Jin at Sanji, ngunit nagawa niyang mapatumba ang Cook, tapos gamit ang kaliwang sandata at babasagin daw nito ang bungo ni Sanji. Pero binugahan siya ng sigarilyo saka nakatakas ito, at siya ang nasipa ni Sanji sa ulo. Ngunit na counter-attack niya ang tagiliran ng Cook kaya pareho silang bagsak. Muling bumangon ang dalawa pero hindi maganda ang lagay ni Sanji. Sumugod naman si Luffy kay Don Krieg pero pinasabugan siya nito sa kabinaril pero hindi umubra sa goma. Muling naglaban sila Jin at Sanji, at nasipa ng Cook ang pirata sa may batok pero hindi na rin siya makakilos dahil sa lubha ng mga tama. Kaya nang muling bumangon si Jin ay nahuli niya si Sanji. Ngunit tumulo ang mga luha ni Jin dahil hindi niya kayang patayin ang kauna-unahang tao na nagpakita ng lubos na kabaitan sa kanya. Labis na ikinagalit ni Don Krieg ang pagsuway ni Jin sa utos niya, kaya balak niyang gumamit ng poison gas na siyang ikinatakot ng mga tauhan dahil pwede din nila itong ikamatay. Nilabas nila ang mga gas mask, saka ipinag-utos ni Don Krieg kay Jin na itapon ang gas mask nito bilang parusa sa pagsuway sa kanya. Saka sumugod si Luffy para pigilan si Don pero pinagbabaril ng mga spy. Isang kabiguan daw si Jin bilang isang chief commander kaya tinapon niya ang gas mask. Pinasabog na nga ni Don Krieg ang poison gas kaya nagtakbuhan ng mga tao. Kinuha ni Luffy ang gas mask ng dalawang pirata para ibigay kila Sanji at Jin pero wala na siyang mahanap kaya kinabahan. Nagdulot ng malakas na pagsabog ang poison gas, at lumabas ang kulay pink na usok na may lason. Hindi alam ni Luffy kung saan niya nakuha ang gas mask. Nang makitang binigay pala sa kanya ni Jin ang isa kaya nalanghap nito ang lason. Hindi makapaniwala ang mga tauhan na papatayin ni Don Krieg ang chief commander nila. Sinabi ni Zeph na ilagay ang gas mask kay Jin at dalhin sa rooftop. Dahil sa ginawa ng Don ay labis na nagalit si Luffy. Nagpasabog si Don at pinagbabaril ng mga spike si Luffy na nagawa niyang matamaan. Subalit hindi nagpaawat sa pagsalakay ang bida kaya nagtalukbong ng spike si Don Krieg. Pero sinuntok pa rin ito ni Luffy at nagawang mapabagsak dahil sa lakas. Nagulat ang mga chef at mga pirata sa nakita. Saka tinanggal ni Luffy ang mga spike sa katawan. Dinala nila pati si Jin sa itaas upang makalanghap ng sariwang hangin ngunit tila mamamatay na ito. Muling bumangon si Don Krieg at pinasabog ang bida pero nakailag ito at muli siyang pinabagsak. Kaya labis na naguguluhan ang mga tauhan nito. Ngunit muling bumangon ang Don at ginamit ang sandatang sumasabog kaya napatakbo na lang si Luffy. Subalit sumugod si Don Krieg at winasiwas ang sandata hanggang sa ma-corner si Luffy kaya napatalon. Pero nakakapit siya sa sandata ni Don Krieg kaya pinalo ni Don ang sandata sa sahig at napunta sa ere ang bida. Sa kanya inatake si Luffy sa ere pero nasalo ni Luffy kaso sumabog kaya naprito ang taong goma. Paulit-ulit na bumangon si Luffy at sinusubukang mapinsala ang sandata ni Don Krieg. Ngunit sa panghuling atake ay nagawa ni Luffy na mawasak ang talim ng sandata ni Don. Dinilaan niya ang galit na kalaban kaya hindi siya nito tinigilan kaya napabagsak ang poste. Pumutol naman si Luffy ng kahoy at binato kay Don Krieg kaya sinunog ito ng Don. Saka ginamit ni Luffy ang Gomu-Gomu no Gatling sa matigas na armor ng kalaban. Kumpiyansa naman si Don sa kalidad ng armor niya. Ngunit nang muli itong atakihin ni Luffy ay
ay talagang napakatigas, pero nasaktan din si Don Krieg kaya binalibag niya ang bida. Umakyat ang kalaban sa itaas, at matapang na sumalakay ang bida kaya pinasabugan ito pero hindi napigilan ang atake ni Luffy. Ngunit napansin ng kalaban na nag-crack ang armor niya. Saka nahulog ang mga pampasabog ni Don kaya sumabog ang buong paligid. Ngunit nanatiling buhay ang bida at muling gumamit ng Gomu Gomu no Bazooka kaya tuluyang nasira ang makapal na armor ng kalaban. Pero bago mahulog ay gumamit ng net si Don Krieg para lunurin si Luffy. Inilabas ni Luffy ang mga kamay at paa, saka pinaikot ang sarili kaya nag-tornado ang kalaban at saka ibinalibag ng napakalakas na siyang tumapos dito ngunit nahulog siya sa dagat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakita. Sinabi ni Zeff na kailangang iligtas si Luffy dahil nanghihina sa tubig dagat ang mga kumain ng devil fruit. Kaya nagmadali si Sanji na tumalon sa dagat, at tagumpay niya namang naiahon si Luffy. Nababaliw na si Don Krieg dahil sa mga nangyari kaya pinigilan siya ng mga kasama pero hindi nila magawa. Kaya sinikmuraan siya ni Jean para makatulog. At pagkatapos magpaalam ni Jin kay Sanji ay inutusan ni Sanji na ilabas nila pati ang bangka. Kaya gamit ang maliit na bangka ay umalis ang grupo nila Don Krieg. Samantala si Nami ay naglalayag pabalik sa kanyang pinagmulang isla. Ngunit naiiyak siya dahil sa kanyang ginawa. Paggising ni Luffy ay hinahanap niya ang Straw Hat at nakitang ligtas ito. Tapos pinipilit niya si Sanji na sumama sa kanya pero ayaw ng cook. Ngunit pangarap niyang makita ang Old Blue na matatagpuan lang sa Grand Line pero hindi niya alam na naririnig ito ni Zeff. Pagsapit ng tanghalian ay hindi sila binigyan ng upuan kaya sa sahig kumain. Tapos sinabi ng mga chef na ang pangit daw ng sabaw na ginawa ni Sanji. Ngunit inubos pa rin ni Zeff ang sabaw. Pero binasag niya ang pinggan dahil napakapangit daw ng lasa kaya mas lalong nagalit si Sanji. Pero sinuntok pa siya ng matanda dahil daw sa sama ng lasa nito kaya lumabas na lang ang binata. Pero sarap na sarap si Luffy sa sabaw. Babalik na sana sa loob si Sanji pero narinig niya na kinakausap ni Zeff si Luffy para isama siya sa Grand Line. Inamin naman ng mga chef na napakasarap daw talaga ng luto ni Sanji. At ginawa lang nila ito para mapaalis si Sanji para sa pangarap niyang makita ang Old Blue. Hindi pumayag si Luffy sa gusto ni Zeff dahil nais niyang kusang loob daw ang pagsama ni Sanji. Samantala isang isda ang tumalon na may dalang tao. At ito pala si Yosako. Ikinwento niyang papunta daw si Nami sa direksyon kung nasaan ang malakas na pirata na si Arlong. Bago sila umalis ay sinabi ni Sanji na nais niyang sumama kaya nagsaya sila Luffy at Yosako. Saka sinabi ni Sanji na narinig niya ang usapan nila. Nagdala ng mga pagkain sila Luffy. Habang si Sanji ay binisita ang buong resto dahil mamimiss niya ang lugar sa kanyang pag-alis. Naalala niya rin ang mga pinagsamahan nila ng matanda. At ganun din si Zeff. Bago umalis ay sumugod ang dalawa pero pinabagsak lang sila ni Sanji. Ngunit bago siya umakyat sa bangka ay sinabi ni Zeff na mag-iingat siya. Kaya hindi niya na napigilan na tumulo ang mga luha dahil sa pagliligtas ni Zeff sa buhay niya. At sa huling pagkakataon ay humingi siya ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan na nagawa sa kanya ng matanda. Dahil dito ay napaiyak na din si Zeff, pati sila Patty at Karne, at ang lahat ng mga chef sa Barati. At habang papaalis ay nangako si Sanji na muli siyang magbabalik balang araw. Samantala si Nami ay nakarating na sa kanyang destinasyon. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at